Nagsisimula ang kwento sa kalangitan, kung saan biglang nagpakita ang isang haligi ng liwanag na pinapanginig ang lahat sa paligid nito. Namangha ang mga Diyos, iniisip na may isang espesyal na umakyat sa langit, ngunit nadismaya sila nang mapagtanto nilang ang prinsipe lang pala ito, si Leang, na, nalaman natin, ay 2 beses nang pinalaya sa langit. Nakatagpo niya ang isang babaeng nagngangalang Rina, na binanggit na ang kanyang pag-akyat sa langit ay nagdulot ng kaguluhan. Itinuro niya ang isang nawawalang kampana, na sinasabing nahulog ito sa ibang Diyos sa kanyang pag-akyat, ngunit nagawa niyang hatiin ito sa kalahati. Binanggit niya ang isa pang palasyo, at natutuwa si Leang na mukhang okay ito, ngunit inihayag niya na ito ay pansamantalang istruktura lamang, na itinayo upang palitan ang lahat ng mga gusaling nawasak niya sa kanyang pag-akyat. Hindi makapaniwala si Leang na nagkakaroon na siya ng problema sa kanyang unang araw, ngunit sinabihan siya nitong huwag mag-alala, at sinabing kaya niyang ayusin ang lahat gamit ang mga merit point. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng 8 milyon, at binanggit ni Leang na siya ay walang pera. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang plano, at nagtanong kung naaalala pa rin niya ang password sa hanay ng espiritual na komunikasyon. Ibinunyag niya na ang mga tao sa Hilaga ay nagdarasal para sa isang makalangit na opisyal na talunin ang mga masasamang multo, ngunit ang emperador at si General Mingo ay abala, kaya magagamit niya ang pagkakataon upang makuha ang mga merit points. Humarap sila sa konseho, at iniisip ni Rina kung maaari silang magpadala ng 2 opisyal ng militar mula sa kanilang palasyo upang tumulong sa Hilaga. Ngunit napansin ng isa sa kanila si Leang na nakatayo sa likuran niya, kaya napagtanto niyang sinusubukan siya nitong tulungan. Sinabi sa kanya ng lalaki ang tungkol sa kaguluhang dulot ng kanyang pag-akyat, at humingi ng paumanhin si Leang para sa kampanang bumagsak sa kanya, ngunit hindi niya matandaan ang kanyang pangalan. Ipinaalala ni Rina kay Leang na siya ay isang general na nagngangalang Zion. Ang isa pang general, na nagngangalang Ying, ay nagalit dahil ang kanyang palasyo ay nawasak, kaya sinabi ng iba sa kanya na si Leang ang may pananagutan para dito. Binanggit ni Rina na ginugugo ni Ying ang karamihan ng kanyang oras sa mortal na kaharian, kaya hindi niya alam ang tungkol sa pag-akyat ni Leang. Humihingi ng paumanhin si Leang sa lahat at nangangakong babayaran sila sa lahat ng kanilang pagkalugi. Pagkatapos nito, binanggit ni Rina na kung walang sinabi si Zion, maaaring nakahanap sila ng tulong. Pero binanggit ni Leang na sanay na siyang mag-isa. Tinanong niya siya kung kailangan niya ng mga espiritual na sandata, ngunit tinanggihan ni Leang ang kanyang alok, sinabing siya ay pinalayas ng 2 beses, kaya lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan ay nawala, na nangangahulugan na hindi niya magagamit ang mga sandata sa mortal na kaharian. Sinabi ni Rina sa kanya na makipag-ugnayan sa kanya kung magkakaroon siya ng mga problema, at pinasalamatan niya ito sa pagtulong sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na dapat niyang pasalamatan ang Heavenly Emperor. Sinimula ni Leang ang kanyang paglalakbay at nagpahinga sa isang restaurant, kung saan tinanong niya ang waiter kung may mga kakaibang insidente sa lugar, ngunit sinabi sa kanya ng waiter na wala siyang napansin. Telepathically na sinabi ni Rina kay Leang na 2 junior officials mula sa middle court ang handang tumulong sa kanya, at sa pagtalikod niya, napagtanto niyang nandoon na sila. Pero kapag nakita niya ang mga mukha ng mga ito, sa tingin niya ay parang gusto siya nitong tapusin. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang si Franco at Yori, at nabigla si Leang nang malaman na nagtatrabaho sila para sa general na sina Zion at Ying. Nagtataka siya kung inutusan sila na samahan siya, ngunit ipinahayag nila na walang ideya ang mga general na kasama siya. Tinanong niya ang mga ito kung nakilala nila siya, at sinabi nilang kilala nila ito, ngunit nang inirolyo ni Yori ang kanyang mga mata kay Leang, iminungkahi ni Franco na dapat siyang sipain ni Leang, na halos magsimula ng away. Sinabi sa kanila ni Leang ang tungkol sa isang alamat na nagsasabing ang ghost groom ay nakatira sa Mount Yugan, at dinukot ang mga bagong kasal na babae. Sa nakalipas na 100 taon, 17 bride ang nawawala. Ang ganitong bagay ay kadalasang hindi naka-rating sa kaharian ng langit, ngunit ang ikatlong bride ay anak ng isang opisyal. Nanalangin ang kanyang ama para sa banal na interbensyon, at naglagay pa siya ng bounty sa multo, na nagdulot ng kaguluhan sa Hilaga, at kalaunan ay nakuha nito ang atensyon ng langit. Ang kanilang misyon ay hulihin ang multo, at si Franco ay nagtataka kung ang mga brides ay may pagkakatulad, ngunit sinabi sa kanya ni Leang na hindi ito ang kaso. Binanggit niya na wala pang nakakita sa multo, kaya naman nagtataka si Yori kung may iba pang responsable sa mga insidente.
Nakita nila ang isa pang bride na pinaalis, at isang babae na nagngangalang Yasi ang sumugod sa kanya, na sinasabi sa bride na ginagamit lang siya upang akitin ang mga multo. Pero papat lang pala ang gamit nila. Sinabi ng pinuno ng grupo na si Peter kay Yasi kung pumayag siyang maging bride, hindi siya gagamit ng papay. Naririnig ni Leang na pinag-uusapan ng mga tao si Peter, na nagsasabing palagi siyang nasasangkot sa mga ilegal na aktibidad. Binabalaan ni Yasi ang lahat na hindi sila dapat sumama sa kanya dahil ang mahalaga lang sa kanya ay ang bounty, ngunit sinimulan niya itong itulak na nagsasabing walang masama kung kumita ng pera. Hinapakan niya ang kanyang palda at itinulak siya sa lupa, na ikinagalit ni Franco. Ngunit bago niya ito matulungan, sumugod si Leang kay Peter at pinalipad siya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na salakayin siya, ngunit lumikha si Franco ng isang shockwave gamit ang kanyang palad, at nabali nito ang isang puno. Kaya natakot sila at tumakas. Sinubukan ni Leang na ibigay ang kanyang damit kay Yasi dahil punit-punit ang palda nito, ngunit sa tingin niya ay may gagawin ito, kaya sinampal niya ito. Pagkatapos noon, binayaran nila ang innkeeper para sa pinsalang dulot nila, at gumagala si Leang kung saan ang pinakamalapit na Ming Temple. Sinabi sa kanya ng innkeeper na wala silang ganon sa kanilang lugar, ngunit binanggit niya na may malapit silang templo ng Ying. Nakarating ang grupo ni Leang sa templo, ngunit nalilito siya dahil ang Hilaga ay teritoryo ng Mingguan, at walang anumang mga templo para sa kanya, ngunit may mga templo para kay Ying kahit na kontrolado niya ang Timog Silangan. Ginagamit ni Leang ang mga espiritual na kapangyarihan ni Franco para kumonekta kay Rina, na nagsabi sa kanya na manatili sa alinman sa mga templo ng Ming, ngunit nagulat siya nang sabihin niya sa kanya na wala silang mahanap na alinman sa mga ito. Nagtataka si Leang kung mayroon itong bagong impormasyon tungkol sa multo, kaya sinabi niya sa kanya na ito ay nirarango sa Wrath level, na isang antas lamang sa ibaba ng pinakamataas na Devastation level, at sa palagay niya ay maaaring magdulot ito ng malubhang problema kung hindi nila ito pipigilan. Sinabi niya sa dalawa pa ang tungkol sa rangkang ng multo, at naisip ni Yori na dapat nilang subukang akitin ito gamit ang isang bride, ngunit kailangan nilang gumamit ng totoong tao dahil hindi gumagana ang mga ilusyon sa mga multo sa Wrath level. Binanggit ni Franco na hindi nito pinupuntirya ang lahat ng mga bride, kaya dapat ay tina-target nito ang mga babae sa ibang dahilan. Ngunit iniisip pa rin ni Yori na dapat nilang subukan ang kanyang pamamaraan. Ipinaliwanag ni Leang na masyadong delikado dahil maaaring mapapaslang ang babaeng gagamitin nilang decoy, ngunit nagpasya sina Franco at Yori na gamitin siya bilang kanilang bride. Kinabukasan, binihisan nila si Leang, ngunit binanggit ni Yori na hindi siya maganda, na sinasabing susunugan niya ang nayong nagpadala sa kanya kung siya ang multo. Dumating si Yasi sa templo, at humingi siya ng paumanhin kay Leang sa pananakit sa kanya, nag-aalok na tulungan siyang magbihis bilang isang bride. Pagkatapos nito, umarkila sila ng isang grupo ng mga tao upang samahan si Leang, at pumunta sila sa Mount Yujan. Ngunit iniisip ni Peter at ng kanyang mga tauhan na makukuha nila ang bounty, kaya nagpasya silang sundan sila. Sa gabi, naririnig ni Leang ang mga bata na tumatawa at kumakanta, ngunit walang naririnig sina Yori at Franco, kaya napagtanto niya na pinaparinig lang ito ng multo sa kanya. Ikinwento niya sa iba kung ano ang kinakanta ng multo, na ikinaisip nila kung sinasabi ba nito sa kanya na huwag ngumiti or kung inaakit lang sila nito sa bitag. Ngunit binanggit niya na nakangiti siya mula nang umalis sila. Inatake sila ng isang grupo ng mga lobo, at iniisip ni Leang na isa itong magic spell, ngunit hindi niya makita ang pinagmulan. Inaatake din sila ng isang grupo ng mga zombie, at sinabihan siya ni Yori at Franco na manatili sa loob. Ngunit nang makitang malapit na silang ma-overwhelm, nagpasya siyang gamitin ang mga bendahe sa kanyang katawan para hiwain ang mga zombie. Sinabi niya sa kanila na umatras dahil hindi nila kayang tapusin ang lahat ng mga zombie, na patuloy na umaatake sa kanila hanggat sila ay kasama niya. Plano niyang manatili sa likuran upang salubungin ang multo, at naisip ni Yori na dapat silang bumalik upang tulungan siya pagkatapos nilang mailigtas ang lahat. Pagkaalis nila, isang lalaki ang nagpakita sa harap ni Leang, at habang kasama niya ito, naalala ni Leang ang kanyang nakaraan. Bumabalik tayo sa kung kailan si Leang ang prinsipe ng kaharian ng Shannel, at nang matalo niya ang isang multo na may ranggo na banta, napagtanto ng Heavenly Emperor na mayroon siyang potensyal, kaya umakyat siya sa langit. Ngunit nang nasa panganib ang Shannel, bumalik siya sa mortal na kaharian upang iligtas ang kaharian, ngunit sa huli ay nabigo siya, at nauwi siya sa pagpapalayas.
Nagtataka siya kung ang lalaki ang ghost groom, at sinubukan ng lalaki na tanggalin ang kanyang saplot, kaya inatake siya ni Leang, ngunit bigla siyang naging paru-paro. Iniisip ni Leang kung talagang multo ang lalaki, ibig sabihin ay kampanya ang mga lobo, ngunit nalilito siya dahil natatakot ang mga ito sa kanya. Nakita niya ang isang templo ng Ming, at pagpasok niya doon, nahanap niya ang 17 nawawalang bride. Ngunit muli niyang narinig ang pagkanta ng mga bata. Bigla siyang inatake ng itim na fog, at habang sinusundan niya ito, nakatagpo niya si Peter, na hindi siya nakilala at napagkakamalan siyang bride. Kaya nangako siyang ililigtas siya. Sinabihan sila ni Leang na lumayo, kaya napagtanto ni Peter na siya ay isang lalaki, at habang tinitingnan niyang mabuti, nakilala niya siya. Ngunit nagtataka si Peter kung nasaan ang bride. Tinanong siya ni Leang kung may nakatagpo sila, at tumanggi si Peter na sabihin sa kanya ang anuman, ngunit natakot siya nang dumating sina Yori at Franco. Tinanong muli siya ni Leang kung may nakita silang kakaiba, at ibinunyag niya na sinusundan nila ang multo, ngunit napunta sila kay Leang. Binanggit ni Franco na wala silang nakitang kaina-hinala, at siniyasat ni Yori ang templo, ngunit wala siyang nakita, kaya't nagtaka si Leang kung ang multo ay kabilang sa mga taong naruroon. Sa tingin ni Peter ay hindi ito posible, na sinasabi kay Leang na suriin sila kung hindi siya naniniwala sa kanya. Habang tinitingnang mabuti ni Franco ang lahat, hindi niya nakita ang multo. Iniisip ni Yori kung kaya ng multo na saniban ang katawan ng ibang tao, at sa tingin ni Leang ay hindi ito posible. Ngunit binanggit ni Franco na ang isang Wrathrank na multo ay maaaring magbago ng hugis nito, kaya maaaring ito ay naging isa sa kanila. May narinig sila sa malapit, at habang sinisiyasat ito ni Peter, nahanap niya si Yasi, na nagpahayag na nag-aalala siya kay Leang, kaya pumunta siya para tingnan kung okay lang siya. Nagtataka si Yori kung sumama siya sa gang ni Peter, ngunit sinabi nila sa kanya na wala siya sa kanila, at iniisip ni Peter na siya ang multo. Ngunit tinitiyak niya sa kanila na siya ang tunay na Yasi. Binanggit niya kung paano niya tinulungan si Leang na mag-makeup, na nakapagtataka sa lahat kung anong uri siya ng weirdo, ngunit ipinaliwanag niya na para lang ito sa misyon. Nahanap nila ang mga bride sa loob ng templo, at naisip ni Peter na sinusubukan silang lokohin ni Leang para makuha niya ang bounty. Pumasok sila sa templo, at sinubukan sila ni Franco na pigilan, ngunit sinabihan siya ni Leang na palayain sila dahil parurusahan siya ng langit kapag umatake siya sa isang mortal. Napagtanto nila na ang mga bride ay nasawi na, at binalaan sila ni Leang na mapanganib sa loob ng templo dahil sa mga nakakalason na gas mula sa mga bangkay. Ngunit hindi nila pinapansin ang kanyang mga babala dahil napagtanto nila na ang mga bride ay hindi nabubulok, at plano nilang dalhin ang kanilang mga katawan sa kanila upang makakuha sila ng pera mula sa kanilang mga pamilya. Tinatanggal nila ang mga belo sa mga katawan, at sinabihan sila ni Leang na huminto dahil hinaharangan ng mga belo ang mga nakakapinsalang gas, ngunit wala silang pakialam. Ang isa sa kanila ay nagsimulang hawakan ang isang bride, at sinubukan ni Yasi na pigilan sila, ngunit itinulak nila ito sa lupa. Isang bato ang biglang tumama kay Peter, at nakakita siya ng taong nakakubli sa anino, na iniisip na ito ay ang multo. Kaya't ang lahat ay tumatakbo upang mahuli ito. Binalaan sila ni Leang na hindi sila dapat pumunta sa dilim, ngunit hindi nila siya pinapansin, at bumalik sila pagkatapos na mapuno ng dugo. Naghagis siya ng sulo sa dilim, at nagulat sila nang makita ang dugong nagmumula sa mga katawan na nakasabit sa mga puno. Sinabi ni Yori na mayroong pangalawang multo doon, malapit iyon sa Devastation Rank, na nagsasabing mahilig itong magsabit ng mga bangkay ng patiwarik sa kakahuyan. Tinanong ni Franco si Leang kung napansin niya ang mga bangkay patungo sa templo, at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa lalaking nakatagpo niya. Iniisip niya kung ang lalaki ay ang isa pang multo, at binanggit niya na may mga silver butterflies na kasama niya, na ikinagulat ni Yori. At sinabi niya kay Leang na dapat silang umatras. Sinabi niya na hindi nila kayang harapin ang master ng silver butterflies, kaya kailangan nilang iulat ang sitwasyong ito sa Heavenly Realm, pero ayaw umalis ni Leang. Binanggit niya na ang lalaki ay hindi nagpakita ng anumang masamang layunin, at kung siya ay kasing delikado gaya ng sinabi ni Yori, hindi nila dapat iwanan ang mga tao doon. Kaya nagpasya siyang manatili kasama si Franco, habang umalis si Yori para humingi ng tulong. Nahuli ni Peter at ng iba pa ang isang batang lalaki na sa tingin nila ay multo, at tiniyak ni Yasi sa kanila na hindi ito ang kaso, ngunit hindi sila naniniwala sa kanya. Sinubukan ni Peter na punatin ang mga benda sa mukha ng bata, ngunit pinigilan siya ni Leang dahil hindi siya naniniwala na ang bata ang multo.
Iniisip ni Peter na lahat sila ay nagtatrabaho sa multo, at sasalakayin na niya ang bata, ngunit inatake siya ni Leang. Ang bawat isa ay naghahanda sa pag-atake, ngunit sila ay natatakot kapag ang dugo mula sa mga katawan ay bumagsak sa kanila, kaya sinabi ni Leang na kailangan nilang makatakas. Pagkatapos nito, tinanong ni Leang ang bata tungkol sa mga bangkay, ngunit sinabi ni Yasi na wala siyang pananagutan sa anuman. Inihayag niya na ang batang lalaki ay nakatira sa Mount Yugan, at pumupunta siya sa nayon upang magnakaw ng pagkain kapag siya ay nagugutom. Dumating siya sa kanyang tahanan isang araw, at nakaramdam siya ng sama ng loob matapos niyang makita ang mga sugat sa mukha nito, kaya binalot niya ito ng mga benda. Pinanganak na hindi pogi ang bata, at hindi magaling magsalita, kaya natakot sa kanya ang mga taga-nayon, at pinapahirapan siya saan man siya magpunta. Kaya pinabalik niya siya sa Mount Yugan, ngunit dinalhan pa rin niya siya ng pagkain. Tinanong siya ni Leang kung may iba pang mga templo ng Ming sa malapit, kaya't ibinunyag niya na dati ay marami pa, ngunit lahat ng mga ito ay nasunog. Si Leang ay humiram ng espiritual na kapangyarihan mula kay Franco at bumalik sa templo, na nagsasabing matatalo niya ang 18 bride na ikanalito ni Franco dahil 17 lamang sila. Ngunit inihayag ni Leang na isa sa kanila ang multo. Pumasok sila sa templo, ngunit isinama na ng gang ni Peter ang lahat ng mga bride, at hindi pa rin maintindihan ni Franco ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Leang na hindi nila mahanap ang multo dahil hindi siya umalis sa templo, na sinasabing nagtatago siya sa mga bride. Naniniwala siya na may nagsunog sa iba pang mga templo ng Ming, sa pag-aakalang ito ay isang gawa ng puot. Ngunit sa palagay niya ay may magandang dahilan kung bakit nasa magandang kondisyon pa rin ang natitirang templo. Ipinaliwanag ni Leang na ang mga bride na dumadaan sa lugar ay hindi pinapayagang ngumiti, dahil ang multo ay hindi isang lalaking ikakasal ngunit isang babaeng naiinggit sa mga bride. Samantala, muling nabuhay ang mga bride at sinalakay ang lahat, kaya sinabihan ni Peter ang kanyang mga tauhan na isara ang mga pintuan ng templo, kahit na ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nasa labas pa. Pero nakakalusot pa rin ang mga bride. Sinabihan ni Leang si Franco na protektahan ang lahat habang gumagawa siya ng buhawi gamit ang mga benda sa kanyang katawan, na umaakit sa mga bride. Pero may nakikita silang ibang tao, kaya hinahabol nila. Hinatake ng dalawa sa mga bride si Leang, ngunit ibinalik niya ang belo sa kanilang mga mukha, na pumipigil sa kanila sa paggalaw. Habang si Peter ay na-knockout ng isa pang bride, ang iba ay natakot at sinubukang tumakas, ngunit sila ay napapalibutan. Kaya ginagamit ni Leang ang kanyang buhawi para tanggayan ang mga bride, at lumikha siya ng magic circle na sinasabi sa lahat na pumasok dito. Sinubukan ni Yasi at ng batang lalaki na kaladkarin si Peter sa bilog, ngunit napakabigat nga para sa kanila, kaya gumawa si Leang ng harang sa kanilang paligid, na humahadlang sa mga bride na maabot sila. Patuloy na isinusuot ni Leang ang mga belo sa mga bride, at nakipag-ugnayan siya kay Rina, tinanong siya kung may kataypan si Mingo. Ipinahayag niya na minsan ay nakipagkaibigan siya sa isang general ng kaaway na nagngangalang Jia. Nakulong siya at nagpas siyang tapusin ang sarili niyang buhay, kaya pinabayaan siya ni Mingo dahil tapos na ang kanilang laban. Ngunit hindi niya matatanggap ang pagkatalo at nagsimulang sumunod sa kanya. Sa kalaunan ay nahulog sila sa pag-ibig, at nais niyang gugulin ang kanyang buhay sa kanya, ngunit naghahanap lamang siya ng isang casual na relasyon. Muli siyang inatake ng itim na fog ngunit nagawa niyang iwasan ito, at nag-iwan ito ng butas sa bubong. Tinanong niya si Rina kung may kapansanan si Gio, ngunit bago ito makasagot, naputol ang komunikasyon. Nagpapakita si Gio mula sa hamog, at nakikinig si Leang sa tunog ng kanyang mga yapak, iniisip na ang kanyang mga binti ay dapat nabali. Iniisip niya kung ipinadala siya ni Mingo, at nagalit siya dahil hindi siya pinuntahan ni Mingo kahit na ipinagkanulo niya ang kanyang bansa para sa kanya, kaya napagtanto ni Leang na ginamit niya siya para makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kaaway. Inatake niya siya, at sinabihan siya nito na hindi niya dapat isali ang mga inosenteng tao sa kanyang laban, ngunit wala siyang pakialam sa anumang sinasabi nito. Nakita nila na si Peter ay nakatayo sa labas ng bilog, at sinusubukan ding hilahin ang bata dahil gusto niyang dalhin siya sa nayon upang makuha ang bounty. Ngunit si Gia ay sumugod sa kanya at pinaslang siya sa isang iglap. Sinimulan niyang sirain ang templo, at nagawa niyang i-pin down si Leang. Kaya sinubukan ni Yasi na tulungan siya, ngunit pinatumba siya ni Gia. Itinali siya ni Leang gamit ang kanyang mga benda, ngunit napagtanto niya na si Yasi ay lubhang nasugatan, at siya ay nasawi.
Nawala sa isip si Gia, at alam ni Leang na kapag sumabog ang kapangyarihan ng isang wrath rank na multo, hindi ito kakayanin ng mga normal na tao. Sumugod sila sa isa't isa, ngunit biglang nagpakita ang isang liwanag mula sa langit, at lahat ay natigilan ng mapigil si Gia. Binanggit ni Franco na dumating na ang mga reinforcement, at isang lalaking nagngangalang General Pendo ang nagpapasalamat kay Leang sa kanyang tulong. Iniisip ni Gia na siya si Mingo, ngunit sinabi niya sa kanya na abala si Mingo sa iba pang mahahalagang gawain. Ipinahayag ni Franco na si Pendo ay inapo ni Mingo, at tinanong siya ni Leang kung ano ang gagawin nila kay Gia. Kaya't binanggit niya na siya ay seselyuhan sa ilalim ng isang bundok, ngunit hindi iniisip ni Leang na ito ay isang pangmatagalang solusyon, dahil ang kanyang pagkamuhi kay Mingo sa ginawa niyang pagtataksil sa kanyang bansa at pagbali ng kanyang mga binti ay masyadong malakas. Ngunit inihayag niya na nabali niya ang kanyang sariling mga binti. Bumalik kami sa kung kailan nahuli si Jay ni Mingo, at sinabi niya sa kanya na ang kanilang mga hukbo ay natalo, kaya dapat siyang sumuko. Kinuha niya ang espada mula sa isa sa mga tauhan ni Mingo, ngunit agad niya itong dinasarmahan. Ayaw niyang makaramdam ng utang na loob sa kanya, ngunit bigla siyang kinis nito, sinabing nabayaran na ang kanyang utang. Pagkatapos nito, nagsimula sila ng isang casual na relasyon, ngunit nahulog si Jay sa pag-ibig sa kanya, at nais niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama siya, ngunit ayaw nitong pakasalan siya. Isang araw, sinabi ni Mingo kay Jay na ang kanilang mga bansa ay nasa digmaan muli, kaya dapat siyang bumalik sa kanyang bansa, at sinabi niya sa kanya na ang kanilang relasyon ay tapos na. Ngunit binibigyan niya siya ng impormasyon tungkol sa kanyang bansa, sa pag-aakalang magkakasama silang muli kapag natapos na ang digmaan. Ngunit pagkatapos niyang manalo sa digmaan, hindi pa rin nais ni Mingo na makasama ito, na nagiging sanhi ng pagkasira ng kanyang mga binti upang hindi siya iwanan. Ngunit sinabihan lang niya ang kanyang mga katulong na alagaan siya, at hindi pa rin niya ito kasama, kaya tinapos niya ang kanyang sariling buhay. Sa kasalukuyan, isinama ni Pendo si Gia, at sinabi ni Leang na kahit sino ang tama or mali, ang mga inosenteng tao ang palaging nagdurusa. Pagkatapos noon, bumalik si Yori, at tinanong niya si Leang kung bakit suot pa rin niya ang damit pangkasal, kaya napagtanto niyang kausap niya si Pendo habang suot niya ito. Ngunit binanggit ni Franco na walang pakialam si Pendo sa kanyang isinusuot, at inihayag niya na si Pendo ay isang bagong banal na opisyal na umakyat 200 taon na ang nakalilipas. Napili siya bilang middle official noong 20 years old pa lang siya, at nagtataka si Leang kung ano ang ginawa niya bago umakyat. Kaya't ipinahayag ni Franco na tinapos niya ang isang lungsod. Pagkatapos nito, inilibing nila si Yasi, at alam nilang hindi maaaring manatili ang bata sa Mount Yugen, kaya kailangan nilang mag-isip ng lugar na matutuluyan niya. Napagtanto ni Leang na may sugat ang bata sa kanyang ulo, kaya sinabihan niya itong tanggalin ang kanyang mga benda. Ngunit nang alisin niya ang mga ito, nabigla si Leang nang mapagtanto niya na ang bata ay nagdurusa mula sa sakit sa mukha ng tao, na dapat ay nawala kasama ng pagkawasak ng Shanlo. Tumakas ang bata, ngunit habang sinusubukang sundan siya ni Leang, nahihilo siya at napaluhod. Sinabi niya kay Yori at Franco na ang bata ay may sakit sa mukha ng tao, na ikinagulat nila, at tinanong nila siya kung sigurado siya. Alam nila na ito ay lubhang nakakahawa, ngunit walang sino man sa paligid ng Mount Yugen ang may sakit. Iniisip ni Leang na gumaling na ang bata at ang mga peklat sa kanyang mukha ay matagal nang nakalipas, iniisip na dapat ay daan-daang taong gulang na siya. Bumalik si Leang sa kaharian ng langit, at ipinaliwanag niya ang sitwasyon kay Rina, na nagsabi sa kanya na hindi siya dapat mag-alala tungkol dito hanggang sa makuha nila ang mga resulta ng kanilang pagsisiyasat. Sasabihin niya sa kanya kung ano ang nangyari sa Mount Yugen, ngunit sinabi niya sa kanya na pumunta sa hanay ng espiritual na komunikasyon, na nagsasabing gusto ng mga opisyal na makausap siya. Naiinis si Ying dahil inilagay si Jie sa kanyang palasyo, at sinabihan niya si Pendo na kunin siya, ngunit ipinaliwanag niya na si Ying lamang ang maaaring sumugpo sa kanya. Nag-aalala rin sila tungkol sa berdeng multo na nagngangalang Kerang, at tinanong sila ni Leang kung ang mga nakabitin na bangkay sa Mount Yugen ay gawa ng mga berdeng multo, ngunit isiniwalat nila na ang mga bangkay ay mga sakripisyo na ginawa ni Jie para kay Kerang. Sa tingin nila, dapat makipagkita si Mingo kay Jie dahil ito ang magpapakalma sa kanya, ngunit tiniyak ni Pendo sa kanila na ito ay magpapabaliw lamang sa kanya. Tinanong sila ni Leang kung si Jia ay kampan ni Kerang, at ipinaliwanag ni Pendo na bago siya bigyan ni Kerang ng kapangyarihan, wala siyang magawa sa loob ng 100 taon.
Binanggit ni Rina na si Leang ang nakaluta sa sitwasyon sa Mount Yugan, kaya dapat silang makinig sa kanya. Sinabi niya sa kanila na narinig niya ang mga bata na kumakanta doon, ngunit ang iba ay walang narinig, kaya iniisip nila na naririnig niya lamang ang mga bagay. Galit si Ying dahil wala siyang pakialam sa mga espiritu ng bata, at kailangan lang niya ng isang tao na kumuha kay Jia mula sa kanya. Ngunit tiniyak ni Rina kay Lei ang naiimbestigahan ng kanyang palasyo ang bagay na ito. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa taong kayang kontrolin ang mga silver butterflies. Kaya tinanong ni Ying si Leang kung alam niya kung ano ang apat na kalamidad. Sinabi sa kanya ni Leang na hindi. Kaya sinabi ni Ying na ito ay dahil ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa mundo ng mga tao. Ipinaliwanag nila na ang apat na kalamidad ay ang apat na haring multo, at isa si Kerang sa kanila, ngunit siya ang pinakamahina dahil wala pa rin siya sa devastation rank. Sumunod ay ang itim na multo, na hindi nagpapakita ng kanyang mukha, at bihira siyang makialam sa mga gawain ng langit, kaya wala silang masyadong alam tungkol sa kanya. Ang pinakamakapangyarihan ay ang Calamity na may puting damit, at binanggit ni Rina na kilala rin siya bilang White No Face na ikinagulat ni Leang dahil siya ang Some Iris sa Shanlo. Ngunit sinabi ni Rina na matagal na siyang nasawi. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa huli na nagngangalang Hanzo, na kumokontrol sa mga silver butterflies, at ipinaliwanag niya na kahit ang Heavenly Realm ay ayaw makipag-deal sa kanya, ngunit hindi nila alam kung Hanzo ang kanyang tunay na pangalan. Naniniwala silang maging ang kanyang hitsura ay peke, ngunit binanggit ni Ying na hinding-hindi nila makakalimutan ang kanyang mukha dahil natalo niya ang 33 opisyal ng langit. Ibinunyag ni Rina na nagpadala si Hanzo ng liham ng hamon sa 35 opisyal ng langit na nagsasabi na kapag matalo siya, isusuko niya ang abo ng kanyang mga buto. Ngunit kung matalo ang mga opisyal, sila ay magiging mga mortal at mapupunta sa mortal na kaharian. 33 sa opisyal ang tumanggap ng kanyang hamon, at lahat sila ay natalo. Ngunit nang sabihin sa kanila ni Hanzo na tuparin ang kanilang pangako, tumanggi sila dahil inaakala nilang wala siyang magagawa laban sa kanila. Ngunit sinunog ni Hanzo ang kanilang mga dambana sa mortal na kaharian, at dahil ang kapangyarihan ng isang opisyal ay nakaugnay sa kanilang dambana, lahat ng 33 sa kanila ay nawala sa pag-iral. Napagtanto ni Leang na napakaraming alam ni Zion at Ying tungkol kay Hanzo, dahil sila ang dalawang opisyal na hindi tumanggap sa kanyang hamon. Binanggit ni Leang na nang makilala niya si Hanzo, wala siyang ginawa sa kanya, na ikinatatakan nila kung ano ang kanyang pinaplano. Sinabi ni Pendo na kailangan nilang mag-ingat dahil ang dalawa sa apat na kalamidad ay kumikilos na iniisip na dapat silang may pinaplano, kaya dapat silang magtulungan upang malutas ang sitwasyon. Nagpapasalamat si Leang kina Zion at Ying sa pagpapadala sa kanya ng tulong, ngunit sinabi ni Zion na dapat niyang alalahanin ang kanyang sarili dahil hindi niya mababayaran ang kanyang utang na 8 milyon kung wala siyang sapat na mga tagasunod. Pagkatapos nito, binisita ni Leang ang palasyo ni Rino upang kausapin siya tungkol sa kanyang utang, ngunit binanggit niya na ang lahat ng kanyang utang ay nabayaran na dahil sa mga alok na natanggap niya mula sa mga tagasunod ng kanyang ama sa Mount Yugan, na ikinagulat niya. Iniisip niya kung ano ang susunod na plano nitong gawin, at nabanggit ni Leang na kahit na 3 beses na siyang umakyat, wala pa rin siyang dambana. Ngunit sa palagay niya ay maaari siyang pumunta sa mortal na kaharian upang gumawa ng isa. Nagtayo siya ng shrine, at sa pagpasok ng mga tao dito, nagtataka sila kung para kanino ang shrine, kaya ibinunyag niya na para ito sa Crown Prince ng Shanlo, na nagpo-protekta sa mga tao mula sa pinsala. Tinanong nila siya kung ang prinsipe ay nagbibigay ng basbas ng kayamanan, ngunit sinabi niya na hindi niya ginagawa, kaya iniisip nila na hindi siya karapat-dapat sambahin. Bumili siya ng mga bagay mula sa nayon na nagpaplanong ibenta ang mga ito para kumita, at plano niyang gamitin ang pera para ayusin ang kanyang dambana. Nakikita niya ang isang scroll tungkol sa kanyang sarili, na pagtantong hindi ito ginagalang, ngunit natutuwa pa rin siya na siya ay tinatawag na isang Diyos dahil naniniwala siya na ang lahat ng mga Diyos ay pantay-pantay. Ang isang lalaking kasama niyang naglalakbay, na nagngangalang Sanford, ay hindi nag-iisip na ganoon ang kaso dahil may mga major at minor na Diyos sa langit. Binanggit ni Leang ang Diyos ng tubig na nagngangalang Wudo, na kumokontrol din sa kayamanan, at iniisip niya kung may kinalaman ang tubig sa kayamanan. Ipinaliwanag ni Sanford ang opisina ng mga minggalakal at naglalakbay sakay ng barko, kaya hiniling ng mga tao si Wudo para sa kanyang basbas, ngunit nalaman namin na siya ay isang malupit dahil nilulubog niya ang mga barko ng mga hindi nagbibigay sa kanya ng anumang mga alay.
Naalala ni Leang na sinabi sa kanya ni Rina na baka makatagpo niya si Hanzo sa mortal na kaharian, at binalaan niya si Leang na huwag magtiwala sa kanya. Napagtanto ni Leang na si Sanford ay isang taong may kaalaman, kaya tinanong siya ni Leang kung paano nakuha ni Hanzo ang pangalan ng Crimson Rainflower. Inihayag niya na matapos sirain ng isang Ghost Slayer, nakita ni Hanzo ang isang bulaklak na basang-basa sa dugo, kaya tinakpan niya ito ng payong. Nagtataka si Leang kung ano ang hitsura niya dahil maaari niyang baguhin ang kanyang hitsura, ngunit sinabi ni Sanford na kung minsan ay binabati niya ang mga tao sa kanyang tunay na hitsura, at iniisip ni Leang na ang kanyang tunay na anyo ay maaaring tulad ng isang lalaki tulad ni Sanford. Ibinunyag niya na wala ang kanang mata ni Hanzo dahil nabaliw siya at siya mismo ang nagbunot nito. Sa palagay ni Leang ay wala siyang kahinaan, ngunit binanggit ni Sanford na kung ang isang tao ay makakuha ng kanilang mga kamay sa mga ghost ashes, maaari nilang utusan ito, at kung ang mga ashes ay nawasak, ang multo ay hindi naiiral. Iniisip ni Leang na walang makakahanap ng kanyang abo ng buto, ngunit inihayag ni Sanford na kung ang isang multo ay mahulog sa isang tao, kailangan nilang ibigay ang kanilang mga abo sa taong iyon. Tinanong siya ni Leang kung pupunta siya sa Pui Village at ibinunyag niya na gumagala lang siya mula nang siya ay pinalaya sa kanyang bahay. Ngunit binanggit ni Sanford na siya ay nagugutom at nais na makahanap ng isang lugar upang makapagpahinga, kaya si Leang ay nagbahagi ng kanyang pagkain sa kanya. Biglang huminto ang karwahe dahil isang grupo ng mga multo ang nasa harapan nila, kaya naman umikot si Leang sa kanilang paligid, kaya hindi sila nakikita. Sinabihan niya ang lahat na tumahimik, ngunit binanggit ng lalaking nagmamaneho ng karwahe na natatakot siya, kaya pinatumba siya ni Leang. Tinamaan ng mga multo ang hindi nakikitang hadlang, ngunit nilagpasan nila ito, at habang umaandar muli ang karwahe, napansin sila ng mga multo. Sinubukan ni Leang na dalhin sila sa kaligtasan, ngunit bigla siyang huminto dahil nahati ang kalsada sa dalawang landas, at binanggit niya na kung papasok sila sa kaharian ng mga multo, mahihirapan silang makalabas. Inilabas niya ang kanyang mga sticks at nagbabanggit ng isang panalangin, umaasang sasabihin nito sa kanya kung aling landas ang mas mahusay, ngunit sinasabi nito sa kanya kahit saan sila pumunta, sila ay haharap sa kasawian. Nagpa siya si Sanford na subukan din ito, at binanggit ng patpat na ang parehong landas ay mabuti para sa kanila, ngunit habang pinipili nila ang kanilang landas, nakatagpo sila ng mga multo. Sinubukan ni Leang na kumbensihin ang mga multo na palayain sila, ngunit iniisip nila na siya ang tumapos sa mga ghost fires. Sumugod ang isa sa kanila, ngunit natakot sila matapos makita si Sanford, kaya tumakbo sila palayo, na ikinagulat ni Leang. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, iniisip ni Leang kung paano, kahit na ang mga multo ay maaaring magkaila bilang mga tao, ang mga linya ng palad nila ay palaging medyo nawawala. Sa palagay niya ay kainahinala si Sanford, kaya't nag-aalok siya na sabihin sa kanya ang kanyang kapalaran upang makita niya ang kanyang mga palad. Pinag-aaralan niya ang kanyang mga palad at nakitang normal ang mga ito, ngunit alam niya na ang isang multo na may mas mataas na ranggo kaysa sa Wrath ay maaaring magkaila sa kanilang sarili ng perpekto. Maghihiwalay na sila, ngunit sinabihan ni Leang si Sanford na matulog sa kanyang shrine dahil wala siyang mapupuntahan. Pagkarating nila sa shrine, iniisip ni Sanford kung may dagdag na kama si Leang, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan nilang magsalo sa isang single bed. Nag-aalok si Sanford na gumuhit ng larawan ng Crown Prince ng Shanlo para sa shrine, at sa palagay ni Leang ay hindi alam ni Sanford kung ano ang hitsura niya, ngunit tinitiyak ni Sanford na alam niya. Tinanong siya ni Leang para sa kanyang opinyon tungkol sa prinsipe, at sa palagay ni Sanford ay kinasusuklaman siya ng emperador mula noong 2 beses niya itong pinalayas, ngunit binanggit ni Leang na ginagampanan lamang ng emperador ang kanyang tungkulin. Kinabukasan, sa paggising ni Leang, nakita niyang nakapagpinta na si Sanford ng larawan para sa dambana, at pinuri niya ang galing ni Sanford sa pagguhit. Nag-aalok siya na itali ang ponytail ni Sanford para sa kanya, at habang tinitingnan niya ang kanyang buhok, iniisip niya kung paanong kahit na ang pinakamahusay na mga multo ay hindi kayang magkaila ng kanilang buhok ng perpekto, ngunit ang buhok ni Sanford ay ganap na normal. Pagkatapos nito, naglagay si Leang ng mga antang-antang sa shrine dahil wala itong pintuan, at ipinaliwanag niya na ang mga antang-antang ay paprotektahan sila mula sa mga multo. Ngunit biglang umalis si Sanford, na ikinagulat ni Leang kung dahil ba ito sa mga antang-antang. Ngunit bumalik si Sanford na may dalang piraso ng kahoy, at gumawa siya ng pinto para sa dambana, sinabi kay Leang na ilagay ang mga antang-antang dito.
Nag-aalok siya na tulungan si Leang na i-renovate ang shrine, at nang matapos nila itong gawin, nagulat si Leang dahil magaling si Sanford sa lahat ng bagay. Dumating ang lalaking nagmamaneho ng karwahe kasama ang isang grupo ng mga tao, na nagsasabi sa kanila kung paano iniligtas ni Leang ang kanyang buhay, kaya sila ay naging mga mananambi niya, at pinasalamatan ni Leang si Sanford dahil sa tingin niya ay naging posible ito ng kanyang swerte. Ngunit dumating ang isa pang grupo ng mga tao kasama ang isang sugatang matandang lalaki, na humihingi kay Leang na tulungan siya nang bigla itong hinimatay. Nagising ang matanda na natatakot, kaya pinatahimik siya ni Leang, tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Ibinunyag niya na nakatakas siya mula sa Bano Pass, at sinabi ni Leang na isa itong oasis sa disyerto, na sikat sa night view nito. Pero ang paliwanag ng matanda ay iba na ngayon dahil kalahati ng mga taong pumupunta doon ay hindi na bumabalik. Binanggit ng matanda na may dumaan na trade caravan sa lugar, at alam nilang haunted ito, kaya kinuha nila ang kanyang grupo para i-escort sila. Ngunit nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay, at siya lamang ang nakaligtas. Nagtataka si Leang kung kailan naging napakadelikado ang Bano Pass, kaya ibinunyag ng matanda na 100 taon na ang nakalilipas, ito ay kinuha ng isang demonyong cultivator. Binigyan siya ni Leang ng tubig, at nang simulan niya itong inumin, hinawakan ni Leang ang kanyang kamay, na pagtantong hindi niya maiinom ang tubig. Kaya inilabas niya ang kanyang espada at sinubukang umatake, ngunit dinasormahan siya ni Leang. Sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit binato ni Sanford ng isang stick ang kanyang paa, at bigla siyang naging alikabok, kaya't napagtanto nila na siya ay isang papel lamang. Pinupuri siya ni Sanford sa kanyang pag-arte, sinabing ang controller ay dapat magkaroon ng hindi kapani-paniwalang espiritual na lakas dahil ang matanda ay walang natitirang ghost key, at nagawa pa niyang lagpasan ang mga antang-antang. Bumalik si Leang sa Heaven Realm kung saan sinabi sa kanya ni Rina na bumalik na rin si Lord Windmaster at namamahagi siya ng mga merito, kaya naman sobrang abala doon. Tinanong sila ni Leang kung may nakakaalam tungkol sa Bano Pass, ngunit lahat sila ay abala sa pagkuha ng mga merito. Nagtataka si Rina kung bakit siya interesado sa lugar na iyon, kaya sinabi niya dito ang tungkol sa sitwasyon sa matanda, ngunit pinayuhan niya itong lumayo sa bagay na iyon. Bumalik si Leang sa dambana, at sinabi niya kay Sanford na pupunta siya sa Bano Pass, at plano ni Sanford na sumama sa kanya, tinanong siya kung bakit gusto niyang pumunta doon. Binanggit ni Leang na dati siyang nangongolekta ng mga scrap doon, at ibinunyag ni Sanford na noong unang panahon, ang mga tao sa kaharian ay mayaman at makapangyarihan, kaya't madalas nilang ginugulo ang mga naninirahan sa gitnang kapatagan, at nalaman namin na ang advisor nila ay ang Demon Cultivator. Dumating sina Yori at Franco sa shrine para tumulong kay Leang na makarating sa Bano Pass, ngunit nakita nilang kainahinala si Sanford. Sinabi sa kanya ni Leang na mga kasama sila, kaya binigyan ni Sanford ng wallet si Yori, sinabihan siyang tumulong sa paglilinis ng dambana, na ikinagalit niya. Naghahanda siyang salakayin si Sanford, ngunit pinigilan siya ni Leang. Nagulat si Franco na pinayagan niya si Sanford na tumira sa kanya dahil sa tingin niya ay maaaring may masamang intensyon si Sanford, ngunit sinabi ni Leang sa kanilang dalawa na huminahon, na mas ikinagalit nila. Sinabi niya na wala siyang anumang bagay para manako ni Sanford dahil naghihintay pa siya ng mga donasyon upang ayusin ang kanyang shrine, at binanggit niya na kung mag-away sila doon, masisira ang dambana. Si Franco ay gumawa ng magic circle sa pinto, at habang binubuksan nila ito, nakarating sila sa isang bayan kung saan binanggit ni Sanford na kung patuloy nilang susundin ang North Star, mararating nila ang Bano Pass, pero naiinis si Franco na sumama sa kanila si Sanford. Matapos maglakad buong gabi, tinanong ni Sanford si Leang kung bakit hindi ginagamit ni Franco ang spell na pampababa ng distansya na ginamit niya kanina, kaya ipinaliwanag ni Leang na kumokonsumo ito ng espiritual na kapangyarihan. Nagtataka si Sanford kung bakit hindi ginagamit ni Yori ang spell, kaya binanggit ni Leang na inililigtas niya ang kanyang kapangyarihan kung sakaling makatagpo sila ng mga kaaway. Ngunit napagtanto ni Leang na napapagod na si Sanford, kaya't ibinigay niya ang kanyang sombrero, ngunit tumanggi si Sanford na kunin ito. Inihayag niya na ang Damana Cultivator ay isang ulila, ngunit natuto siya ng masasamang pamamaraan habang siya ay lumaki. Kaya ginawa siyang tagapayo ng mga tao sa kaharian ng Bano. Gumawa siya ng isang altar at nag-alay ng mga sakripisyo sa langit, na dapat na protektahan ang mga sundalo ng Bano. Kaya naging tiwala sila, at nakipaglaban sila para ipagtanggol ang lungsod. Ngunit nang malapit na ang labanan, bigla niyang binuksan ang mga tarangkahan.
Ang buong lungsod ay napuno ng dugo, at sinamantala niya ang sitwasyong ito, ginamit ang mga bangkay bilang sakripisyo upang palakasin ang kanyang mahika, na ginawa siyang wrath level, na ngayon ay kumokontrol sa lugar. Pagkatapos ng araw na iyon, ang kaharian ay nakilala bilang Bano Pass, at ang mga labi nito ay nilamon ng disyerto. Nagtataka si Leang kung bakit napaslang ang kalahati ng mga taong dumadaan sa lugar, at sinabi ni Sanford na ang Damana Cultivator ay nagbuwis ng buhay para pakainin ang mga nasawi na sundalo ng Bano. Nagulat si Yori na ang dami niyang alam pero sa tingin niya ay ignorante lang si Yori, na ikinagalit niya, at inaatake niya si Sanford pero hindi tumama. Ipinaliwanag ni Sanford na sinasabi lang niya sa kanila ang tungkol sa kanyang nabasa. Pagkatapos noon, nakatagpo sila ng isang abandonadong gusali, at habang sinusuri ito ni Sanford, binanggit ni Yori at Franco na nakita nilang kainahinala siya. Ngunit ipinaliwanag ni Leang na siya ay nag-imbestiga sa kanya at wala siyang nakitang kakaiba sa kanya. Binanggit niya na kung si Sanford ay hindi isang normal na tao, ito ay nangangahulugan na siya ang Devastation Rank Ghost King, ngunit iniisip ni Leang na ang isang Ghost King ay hindi gumagala ng walang patutunguhan. Ngunit nais pa rin ni Franco at Yori na subukan siya, kaya sinabihan sila ni Leang na maging banayad sa kanya. Habang nagpapahinga sila sa gusali, nag-aalok si Yori ng tubig kay Sanford, na napagtanto ni Leang na tubig na nagpapakita ng totoong hugis, ngunit tumanggi si Sanford na inumin ito dahil sa tingin niya ay may lason ito. Pero sinigurado ni Leang na walang masama dito, kaya iniinom niya ito, pero ayos pa rin siya. Binigyan siya ni Franco ng isang espada, at alam ni Leang na ito ay isang espadang naghahayag ng multo, ngunit nagtataka siya kung bakit mayroon nito si Franco. Kaya't ipinahayag niya na hiniram niya ito kay General Ying. Hinugot ni Sanford ang espada, ngunit napagtanto nilang pira-piraso ito, at napansin niyang nagbibiro si Franco dahil binigyan niya siya ng sirang espada para protektahan ang sarili. Biglang nakita ni Leang ang dalawang tao na tumatakbo sa disyerto, napagtanto na ang isa sa kanila ay isang babae, at binanggit ni Sanford na ang Damana Cultivator ay maaaring isang babae. Kaya't nagpasya silang sundan siya, ngunit nawala sa kanila ang pagsubaybay sa kanya dahil sa sandstorm, at sinabi ni Leang na dapat silang maghanap ng masisilungan dahil sa tingin niya ay may kakaiba sa sandstorm. Ngunit naisip ni Yori na dapat silang magpatuloy sa pagsulong, iniisip na si Sanford ang nasa likod nito. Kaya nagsimula silang magtalo, ngunit sinabihan sila ni Leang na huminto, na sinasabi sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang talakayan kapag nakarating na sila sa kaligtasan. Pero bigla siyang natangay ng hangin. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang mga benda para kunin ang isang bagay, ngunit hindi sinasadyang nahila niya si Sanford kasama niya. Kaya sinubukan niyang muli, ngunit sa huli ay hinayla niya sina Yori at Franco patungo sa kanya. Sa kanyang ikatlong pagsubok, nakuha niya ang isang bato at ligtas na ibinaba ang lahat sa lupa, at nakahanap sila ng kuweba na magagamit nila bilang silungan. Naniniwala si Leang na ang babaeng nakita nila ay ang Damana Cultivator ng Bano, at iniisip ni Yori na ang kanyang kasama ay si Fusion, ang Damana Cultivator ng kaharian ng Yunjen. Ngunit sa tingin ni Leang ay hindi ito posible. Tumingin si Franco sa paligid ng kuweba, iniisip kung sino ang gumawa nito, at nabanggit ni Leang na ang mga tao ng Bano ay gumagawa ng mga kuweba upang sumilong sa mga sandstorm. Habang papasok sila sa kuweba, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga mangangalakal na sumilong din doon, at nakitang kainahinala sila ni Franco, tinanong sila kung bakit sila andito. Ngunit itinuro ng isang lalaki na nagngangalang Tanyo, na si Franco ay may hawak na bola ng liwanag, kaya walang makakasabi kung siya ay multo or tao, na ikinagalit niya. Isang lalaking nagngangalang Zhang ang nagsabi kay Tanyo na huminto sa pagsasalita ng walang kaparakan, ngunit binanggit niya na ang grupo ni Franco ay mukhang kainahinala, at ipinaliwanag ni Leang na nagtatago rin sila mula sa bagyo, na nagsasabi na nagkataon lamang na nagkatagpo sila. Ngunit naghihinala pa rin si Sanford sa mga mangangalakal, tinanong sila kung bakit nagpasya silang maglakbay doon, habang ipinapaalala niya sa kanila ang tungkol sa mga taong nawawala. Kaya ipinaliwanag ni Zhang na ang mga iyon ay mga tsismis lamang, at binanggit niya na sa tamang gabay, maaari silang makadaan ng ligtas. Ibinunyag ni Tanyo na mayroon silang local guide na nagngangalang Xiao, kaya naiwasan nila ang karamihan sa mga sandstorm. Ngunit nang lumakas ang hangin, dinala niya sila sa yungib. Nakita ni Sanford ang mga sulat sa batong kinauupuan ni Leang, at habang binabasa niya ito, napagtanto niya na ito ay libingan ng isang general.
Hindi makapaniwala si Leang na nababasa rin niya ang manuscript. Sinabi niya na ang libingan ay para sa isang general ng Zhongyuan, na ikanalito ni Franco, nagtataka kung bakit may libingan sa Bano para sa isang general ng kaaway. Ang stone slab ay tumutukoy sa tao bilang isang general, ngunit siya ay talagang isang tenyente na namuno sa mga sundalo sa front lines. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pamumuno sa 100 sundalo, ngunit patuloy siyang nalalagasan, na ikinagulat ni Tanyo, na iniisip na maaaring nakagawa siya ng isang kakilakilabot na trabaho. Ngunit ibinunyag ni Leang ang dahilan kung bakit siya na-demote na sinasabing sinubukan niyang protektahan ang mga sibilyan ng kaaway. At iniisip ng lahat na siya ay isang bayani dahil pinrotektahan niya ang mga inosente, ngunit sinabi ni Yori na ang pagdanak ng dugo ay palaging mangyayari sa digmaan. Kaya kung ang isang opisyal ay susubukan na protektahan ang lahat at hindi tumupad sa kanyang tungkulin, wala siyang makakamit. Nagtataka si Yori kung ang tenyente ay napaslang ng kanyang sariling mga tao, ngunit ibinunyag ni Leang na siya ay natapilok dahil ang kanyang mga tali ng sapatos ay hindi maayos, at siya ay natagpuan ng mga sundalo, na ikinatawa ng lahat. Sinabihan sila ni Sanford na kung 3 beses silang magbel sa harap ng libingan, magkakaroon sila ng swerte. Kaya nagpa siya ang mga mangangalakal na gawin ito, ngunit sinabi niya kay Leang na ginawa niya ito dahil pinagtatawanan nila ang pagkasawi ng tenyente. Biglang nagpakita ang isang ahas, at sinalakay nito si Sanford, na hinawakan ito sa ulo, ngunit umaatake ito gamit ang kanyang buntot kaya nahuli din ito ni Sanford. Inihayag niya na ang ahas na may buntot na alakdan ay isang hayop mula sa Bano Kingdom, at nakontrol ito ng Damana Cultivator. Iniisip ni Leang na may iba pang ahas sa kuweba, at napagtanto nilang napapalibutan na sila. Kaya't inatake ni Yori at Franco ang mga ahas na nagbukas ng landas para makatakas ang lahat, ngunit nakagat si Zhang. Binanggit ni Xiao na mayroon siyang 2 oras upang mabuhay, ngunit binigyan siya ni Franco ng isang tableta, na sinasabing ito ay magpapanatiling buhay sa kanya sa loob ng 12 oras. Ibinunyag ni Sanford na mayroong isang damong tinatawag na halamang dasha, na makakapagpagaling sa lason, at tinanong ni Tanyo si Xiao kung bakit hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol dito. Ngunit sinabi ni Sanford na ito ay lumalaki lamang sa mga ruins ng Bano Kingdom, kaya maaari silang masawi kung susubukan nilang hanapin ito. Biglang inatake ng ahas si Sanford, at pinrotektahan siya ni Leang, ngunit natusok ang kanyang kamay. Kaya't binuksan ni Sanford ang kanyang sugat gamit ang isang mainit na kutsilyo at sinubukang sipsipin ang lason, ngunit binanggit ni Leang na okay siya, na sinasabi sa lahat na suriin kung may kagat ng ahas sa kanilang mga katawan. Ngunit alam ni Yori at Franco na dapat silang bumalik sa langit dahil kailangan nilang iulat ang sitwasyon, at kailangan ding gamutin ang sugat ni Leang. Ngunit pinakiusapan sila ng mga mangangalakal na manatili, at tiniyak sa kanila ni Leang na hindi niya sila pababayaan. Binanggit niya na kailangan niya ng tulong ni Xiao upang maabot ang Bano, ngunit hindi iniisip ng mga mangangalakal na mabubuhay sila nang wala siya, kaya sinabihan ni Leang si Yori na manatili sa kanila. Nakarating ang grupo ni Leang sa Bano, ngunit may napansin si Xiao, at nakita nila ang 2 babaeng nakita nila sa disyerto. Nag-iisip si Sanford kung dapat ba nilang atakihin sila, ngunit ipinaliwanag ni Leang na ang layunin nila ay mahanap ang panlunas, kaya dapat nilang hintayin na umalis ang mga babae. Pero nakita ng isa sa kanila na nagtatago siya. Sinubukan niyang sirain ang kanyang paligid, ngunit hinarang siya ni Franco, at inakay niya sila palayo upang makumplito ni Leang at ng iba pa ang kanilang misyon. Iniligtas ni Leang si Xiao mula sa ilalim ng mga labi, tinanong siya kung alam niya kung saan nila mahahanap ang halaman ng damsya, ngunit binanggit niya na wala siyang ideya. Sinasabi sa kanila ni Sanford kung ano ang hitsura ng halaman, na sinasabing matatagpuan ito malapit sa matataas na gusali. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang alamat na binanggit na ang hari ng Bano ay pumaslang ng 2 makamandag na nilalang, ngunit sila ay inosente. At nalaman namin na ang mga ahas na may buntot na alakdan ay ang mga inapo. Pagkatapos nilang masawi, pumitas ang reyna ng dahon ng halamang damsya para takpan ang kanilang mga bangkay, at mula noong araw na iyon, naging panlaban sa lason ng ahas ang halaman, kaya napagtanto ni Leang na tumutubo ito sa palasyo. Pagkarating nila sa palasyo, nagpasya silang maghiwalay, at nagulat si Leang nang makita si Tanyo at ang iba pang mga mangangalakal doon. Ipinaliwanag nila na hindi nila alam kung kailan babalik si Leang, kaya napagpasyahan nilang pumunta doon. Bumalik si Sanford dala ang halamang damsya, at habang pinapahid niya ito sa sugat ni Leang, gumaling agad ito.
Kaya lahat ay nagsimulang maghanap nito, kahit na mayroon na silang sapat para kay Zhang dahil gusto nilang ibenta ito para sa kita. Ngunit nakatagpo sila ng isang mukha na nakabaon sa lupa, at inihayag niya na siya ay inilibing doon ng mga sundalo ng Bano upang magamit bilang pataba para sa halamang gamot. Nagulat ang lahat nang marinig ito, ngunit tiniyak ni Sanford kay Leang na ang halaman na ginamit niya ay hindi ginawa sa ganoong paraan. Nakasaad sa mukha na nakita niya ang isa sa kanila 50 taon na ang nakalilipas, at sinabi niya sa kanila na lumapit upang maihayag niya ang pagkakakilanlan ng tao. Ngunit binalaan ni Leang ang lahat na layuan siya. Ang isa sa mga mangangalakal ay lumakad sa mukha, ngunit ginamit niya ang kanyang dila upang tapusin ang lalaki, at nang subukan ni Leang na salakayin siya, ang mga sundalo ng Bano at ang kanilang mga general ay biglang dumating at nahuli nila ang lahat. Nagmamakaawa ang mukha sa general na palayain siya dahil tinulungan niya itong mahuli ang mga kaaway, ngunit itinapon ng general ang kanyang sandata sa lupa. Hindi makapaniwala ang mukha sa kanyang mga mata nang mapagtanto niyang naging kalansay ang kanyang katawan. Habang sinusundan nila ang mga sundalo, binanggit ni Sanford na ang pangalan ng kanilang general ay Kanggo, at siya ay mahina noong bata. Ngunit lumakas siya sa pamamagitan ng paggamit ng mga bato upang mag-ehersisyo. Nagtataka si Leang kung dadalhin sila sa Damana Cultivator, ngunit dinala sila ni Kanggo sa isang hukay, sinabihan ang kanyang mga tauhan na itapon ang dalawa sa kanila sa loob at ikulong ang iba. Sumugod si Xiao kay Kanggo, sinusubukang itulak siya sa hukay, ngunit hindi siya natinag, at itinapon niya si Xiao dito. Inutusan ni Kanggo ang kanyang mga tauhan na sunggaban si Tanyo, ngunit sinabihan siya ni Leang na maghintay, at hindi siya makapaniwala na nasasabi ni Leang ang kanilang wika. Binanggit ni Leang na siya ay mula sa gitnang kapatagan, ngunit hindi siya inapo ng Yong Kingdom. Ngunit itinuring ni Kanggo na ang lahat mula sa gitnang kapatagan ay kanyang kaaway. Hiniling ni Leang na ihagis muna siya sa hukay, na sinasabing pinaparusahan ni Kanggo ang mga inosenteng mangangalakal at bata, ngunit nabanggit niya na nang salakayin ng gitnang kapatagan ang kanilang kaharian, pinaslang nila ang lahat ng nakikita. Napagtanto ni Leang na kailangan niyang tumalon sa hukay dahil hindi siya itatapon ni Kanggo, ngunit tumalon si Sanford bago siya. Sinubukan din niyang tumalon, ngunit hinawakan siya ni Kanggo, sinabing hindi siya papayag na pumasok sa hukay dahil kailangan muna niyang magtanong sa kanya. Ngunit binalot siya ni Leang ng kanyang mga benda at sinubukan siyang hilahin pababa. Samantala, isang babae na itinali ni Kanggo sa isang poste ang nakawala at nagsimulang tapusin ang mga sundalo. Si Kanggo ay na-distract sa kanya, at hinayla siya ni Leang sa hukay kasama niya. Sinubukan niyang gamitin ang mga bendahe upang kunin ang isang bagay na makakatulong sa kanya na makalanding ng ligtas, at nabigo siyang gawin ito, ngunit biglang nagpakita si Sanford upang iligtas siya. Sinabihan siya ni Leang na ibaba siya, ngunit tumanggi si Sanford na gawin ito dahil marumi ang lupa. Napagtanto ni Kanggo na ang lahat ng kanyang mga kasama sa hukay ay napaslang ni Sanford, kaya sinubukan niya itong atakihin, ngunit naiwasan ni Sanford ang pag-atake. Muling sumugod si Kanggo sa kanya, ngunit sinipa ni Sanford ang kanyang mukha, na pinalipad siya sa isang pader. Muli niyang sinubukang umatake, ngunit ginagamit ni Sanford ang kanyang sandata para lumaban, habang iniisip niya kung gustong malaman ni Leang kung tao ba siya or iba pa. Pero walang interes si Leang dito dahil naniniwala siyang pwede pa rin silang maging magkaibigan basta magkasundo sila, sinabing magugustuhan pa rin niya ito kahit pulubi. Ginamit ni Leang ang kanyang mga benda para salakayin si Kanggo, na tinawag silang kasuklam-suklam dahil sa pagsasama-sama sa kanya. Ngunit sinabi ni Sanford na hindi niya magagawang manalo kahit laban sa isa sa kanila. Sinabi ni Leang kay Sanford na hindi niya siya dapat tapusin dahil kailangan nila siyang makaalis sa hukay, at hiniling ni Leang kay Sanford na ibaba siya upang makahanap siya ng malinis na lugar para sa kanya upang tumayo. Iniisip ni Kanggo na nagtatrabaho sila para sa Damana Cultivator, na ikinagulat ni Leang dahil inakala niyang si Kanggo ang kanyang tagasunod. Ngunit binanggit niya na hindi siya kailanman magtitiwala sa kanya pagkatapos ng kanyang ginawa sa lahat. Tumanggi siyang sagutin ang kanilang mga tanong dahil pinaslang nila ang kanyang mga kasama, ngunit binanggit ni Sanford na hindi siya ang pumaslang sa kanila, na sinabihan si Kanggo na sagutin ang kanyang mga tanong. Sinusubukan niyang kumbensihin si Kanggo na hindi sila nagtatrabaho para sa Damana Cultivator, ngunit tumanggi siyang maniwala sa kanila dahil pinaslang nila ang kanyang mga tauhan. Kaya ipinaliwanag nila na ito ay dahil itinapon niya sila sa hukay, kaya't wala silang pagpipilian kundi ipagtanggol ang kanilang sarili.
Ngunit binanggit niya na tumalon sila sa kanilang sarili. Tinanong siya ni Leang tungkol sa The Mana Cultivator, at alam ni Sanford na ang mga tao sa Bano Kingdom ay naniniwala na ang kalagayan ng kanilang katawan kapag sila ay nasawi ay kung paano sila isisilang muli. Kaya sinabihan niya si Congo na sumagot ng totoo kung hindi ay sisirain niya ang katawan ng kanyang mga tauhan. Sinabi ni Congo na ang The Mana Cultivator ay napupuot sa Bano Kingdom, na ikinagulat ni Leang dahil si Jaya ay mamamayan nito. Ngunit binanggit ni Congo na siya ay isang magkahalong dugo dahil ang kanyang ina ay mula sa Bano, habang ang kanyang ama ay mula sa Yunjen. Ngunit pinabayaan niya silang dalawa dahil hindi niya matiis ang malupit na buhay sa hangganan. Noong siya ay 6 na taong gulang, nasawi ang kanyang ina. Nawala siya pagkatapos magsimula ang digmaan, at nang bumalik siya, pinagkadalubhasaan niya ang sorcery ng Yunjen. Siya ay kumuha ng isang posisyon sa Royal Palace, ngunit ang mga tao ay hindi nagtitiwala sa kanya dahil siya ay hindi purong dugo, sa pag-aakalang siya ay ipagkakanulo sila, pero pabor sa kanya ang sinasabi ni Congo. Iniligtas niya sila habang nakulong sila ng sandstorm isang araw, na nagpaisip kay Congo na hindi niya sasaktan ang kaharian. Kaya nag-vouch siya para sa kanya at inirekomenda siya sa posisyon ng Imperial Preceptor. Ngunit binuksan niya ang mga pintuan ng lungsod sa panahon ng labanan, na humahantong sa kanilang pagkatalo. Napagtanto ni Leang na ang babae na ibinitin sa ibabaw ng hukay ay ang The Mana Cultivator, at sinabi ni Congo na pagkatapos niyang masawi, sinimulan niyang tapusin ang kanyang mga tauhan, na naging undead, at itinapon sila sa hukay. Gumagamit siya ng spell para matiyak na walang makakatakas, kaya kinailangan ni Congo na itapon sa hukay ang mga mangangalakal mula sa gitnang kapatagan para makakain ang kanyang mga tauhan. Iniisip ni Leang kung siya ang may pananagutan sa nakabaong mukha na kanilang nakatagpo, kaya binanggit niya na kailangan nila ng pataba para sa halamang damsya dahil kailangan nilang harapin ang mga ahas na may buntot na alakdan. Napagtanto ni Leang na kahit na masawi na si Congo at ang kanyang mga tauhan, natatakot pa rin sila sa mga ahas, at nagtataka siya kung paano nila nahuli ang The Mana Cultivator dahil madali silang umatake ng kanyang mga ahas. Sa palagay niya ay ginagamit niya ang kanyang mga ahas para tag-in ang mga mangangalakal para akitin sila sa Bano Kingdom para magamit sila ni Congo para palayain ang kanyang mga tauhan. Ang The Mana Cultivator ay pumasok sa hukay, ngunit nagulat siya nang makitang nasawi na ang lahat, at sinisisi siya ni Congo sa kanilang pagkasawi. Tinanong niya si Leang kung sila ang pumaslang sa lahat, at ipinaliwanag niya na ito ay isang aksidente. Nagtataka siya kung sino siya, at nagulat siya nang ibunyag nito na isa siyang heavenly official dahil akala niya ay wala silang pakialam sa kanya. Tinanong niya siya kung gusto niyang lumabas sa hukay, at nabanggit ni Leang na mayroong isang spell na pumipigil sa kanila na umalis. Kaya inalis niya ito, na sinasabi sa kanya na malaya siyang umalis. Dumating doon si Yori, at sinabihan siya ni Leang na tumalon, ngunit bago niya ito gawin, naghagis siya ng bowl ang apoy upang makita kung sino ang nasa ibaba, at napagtanto ng lahat na may hindi mabilang na mga bangkay sa paligid nila. Sinuntok ni Congo ang The Mana Cultivator, pinalipad siya sa isang pader, at sinabihan siya nitong atakihin siya gamit ang kanyang mga ahas. Ngunit binanggit niya na hindi na niya makontrol ang mga ito. Ngunit sa tingin ni Congo ay nagsisinungaling siya dahil hindi siya kinakagat ng mga ito. Humingi siya ng tawad sa kanya, ngunit patuloy niya itong pinapahirapan, sinasabing hindi maibabalik ng kanyang paghingi ng tawad ang kanyang mga tauhan. Tatapusin na niya ito, at sinubukan ni Leang na pakalmayin siya, ngunit hindi niya ito mapigilan. Kaya inatake siya ni Yori mula sa likod at pinatumba siya. Nakilala ni Leang ang babae, tinawag siyang Bonnie, at ibinunyag niya na ang libingan ng general na natagpuan nila kanina ay sa kanya talaga. Bumalik tayo sa 200 taon na ang nakalilipas noong kinailangan ni Leang na magtago. Kaya nagsimula siyang pumunta sa timog, ngunit nasira ang kanyang kumpas, at napunta siya sa disyerto. Nakatagpo siya ng isang grupo ng mga taong nagre-recruit para sa hukbo, kaya sumali siya sa kanila, at bago niya alam, naging koronel siya. Noong panahong iyon, palaging may nagaganap na labanan sa borderline, kaya't ang mga bata ay naging ulila, at isa si Bonnie sa kanila. Habang nagluluto si Leang sa disyerto, sinisipa ng isang sundalo ang kanyang pagkain, at nakita niya si Bonnie, na kumakain ng pagkain mula sa lupa. Binibigyan niya siya ng malinis na pagkain na makakain, at pagkatapos nito, sinundan siya nito. Wala siyang masyadong alam tungkol sa kanya dahil bihira itong magsalita, at isa lang ang kaibigan niya sa Yangon.
Tinuturuan niya itong kumanta at sumayaw sa kanilang libreng oras, ngunit isang araw ay na-atake siya ng mga sundalo at nahimatay. At nang magising siya, nasa Yangon Kingdom na siya, at hindi na makita si Bonnie. Nagtataka si Yuri kung bakit niya binuksan ang gate, at tinanong siya nito kung may kasabwat siya, ngunit umiling lang siya. Hindi naniniwala si Leang na siya ang uri ng tao na magtatraidor sa iba, kaya tinanong niya ito kung ano ang dahilan kung bakit siya nagbukas ng mga pinto. Napagtanto niyang hindi siya komportable na pag-usapan ito, kaya tinanong niya ito kung bakit niya pinakawalan ang mga ahas para kagatin ang mga mangangalakal. At binanggit niya na ang mga ahas ay hindi nakikinig sa kanya, ngunit iniisip ni Yori na siya ay nagsisinungaling. Itinali niya ang kanyang mga kamay at akmang isasama siya, ngunit sinabihan siya ni Leang na maghintay. Binanggit ni Sanford na wala siyang dahilan para magsinungaling. Ipinahayag ni Bonnie na maaari niyang ipatawag ang mga ahas, ngunit kung minsan ay hindi sila nakikinig sa kanya. Kaya sinabihan siya ni Leang na ipakita sa kanila. Siya ay nagpatawag ng isang ahas, at sinubukan nitong salakayin siya, ngunit ito ay naitaboy bago ito umabot sa kanya. Sa tingin ni Yori ay inutusan niya itong umatake, ngunit ipinaliwanag niya na hindi ito nakinig sa kanya. Sinabi ni Leang na dapat silang makalabas muna sa hukay, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga benda para makatakas, ngunit nagulat siya dahil hindi pa rin ito umabot sa tuktok. Ang mga ahas ay biglang nagsimulang mahulog mula sa langit. Gumamit si Yori ng pag-atake ng apoy upang protektahan sila mula sa mga ahas, at tinanong niya si Leang kung naniniwala pa rin siya na hindi inuutusan ang mga ahas na salakayin siya. Iniisip ni Sanford na maaring malas si Yori dahil siya lang ang kanilang inaatake, kaya nagalit siya, ngunit pinigilan siya ni Leang, sinabing kailangan nilang malaman kung ano ang problema ng mga ahas. Sa palagay niya ay maaaring si Sanford ang may pananagutan sa mga ahas, at hindi siya pinaniniwalaan ni Leang, ngunit sinabi sa kanya ni Yori na hindi siya dapat kumilos ng walang alam dahil alam niya kung sino talaga si Sanford. Ginagamit ni Sanford ang kanyang payong para protektahan si Leang mula sa mga ahas, at sinabihan ni Leang si Yori na gamitin muli ang kanyang atake sa apoy, ngunit binanggit niya na hindi niya magagawa dahil pinipigilan ni Sanford ang kanyang kapangyarihan. Tiniyak niya kay Leang na wala siyang ginagawa, at naisip ni Leang na may ibang tao sa hukay dahil hindi rin magagamit ni Bonnie at Congo ang kanilang mga spell. Narinig nila ang boses ni Bonnie, at binalaan ni Yori si Leang na maaaring sinusubukan niyang akitin siya sa isang bitag, ngunit nagpa siya itong iligtas siya. Isang espada ang biglang dumating na lumilipad patungo sa kanila, at hinaranggan ito ni Sanford gamit ang kanyang sandata, kaya napagtanto niyang mayroon talagang pang-anim na tao doon. Kaya pumunta siya upang labanan siya. Tinanong ni Leang si Bonnie kung may malay pa ba siya, at sinabi ni Yori na maaaring siya ang kinakalaban ni Sanford, ngunit sigurado si Leang na hindi siya iyon. Sinabi niyang bata pa siya, kaya hindi siya gumagamit ng puwersa at armas, ngunit ang taong kinakalaban ni Sanford ay tila isang bihasang martial artist. Binanggit ni Yori na katulad siya ni Jaya, kaya hindi sila dapat magtiwala sa kanya, at napagtanto ni Leang na ang ika-anim na tao sa hukay ay si Pendo. Binanggit niya na sa nakalipas na 200 taon, nagkaroon ng tuloy-tuloy na labanan sa kaharian ng Bano, ngunit ang kaharian ng langit ay hindi kailanman nakialam, kaya sa tingin niya ay may nagtatakip sa sitwasyon. Nang banggitin ni Yori si Jaya, napaisip siya tungkol sa lungsod na tinapos ni Pendo bago umakyat, ngunit nalilito siya dahil may mga chismis na ginagamit ng The Mana Cultivator ang kanyang mga ahas para pakainin ang mga tao sa mga sundalo. Ngunit sinabi ni Bonnie na hindi niya pinakawalan ang mga ahas. Nagtataka si Yori kung tinakpan ng mga dalisay na tao mula sa Bano ang katotohanan, ngunit alam niya na hindi makakarating si Pendo sa mortal na kaharian nang walang nakakapansin. At binanggit ni Leang na maaari siyang magkaroon ng ibang anyo. Inihayag ni Leang na wala siyang nakitang isang ahas noong siya ay nasa Bano, at sinabi rin niya na nahanap lang nila ang kaharian salamat kay Xiao. Ngunit ang mga mangangalakal ay dumating doon nang walang tulong ng isang gabay. Iniisip ni Leang na nagsasabi ng totoo ang nakabaon na mukha, nang sabihin niyang nakita niya ang isa sa kanila 50 taon na ang nakakaraan, at ibinunyag ni Leang na ang tunay na pagkakakilanlan ni Xiao ay si Penyo. Bumalik ang kapangyarihan ni Yori, at habang pinapailaw niya ang hukay, sinabi niya kay Leang na ang nakabaon na mukha ay maaaring nagsasalita tungkol kay Sanford. Nagising si Congo at nagalit siya nang makita niya si Pendo, ngunit habang sinusubukan niyang atakihin siya, pinigilan siya ni Yori. Napaisip si Leang nang makilala ni Pendo si Bonnie, at napagtanto niya na kaibigan niya si Pendo mula sa Yunjen.
Sa palagay niya ay pinilit siya ni Pendo na buksan ang mga gate ng lungsod, ngunit ipinaliwanag niya na hindi nila siya naiintindihan. Bumalik kami sa kung kailan binubuli si Bonnie, at sinabihan siya ni Pendo na lumaban. Ngunit tumanggi siyang gawin ito dahil naniniwala siya kay Leang, na nagsabi sa kanya na ang pakikipag-away ay masama. Pagkatapos niyang masawi, kumuha siya ng posisyon sa palasyo, at isang araw tinanong niya si Kanggo kung bakit kailangan nilang mag-away palagi, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat mag-alala dahil mananalo sila sa digmaan. Ngunit sa pag-abot ng digmaan sa kasukdulan nito, sinabi sa kanya ni Pendo na hindi mahalaga kung sila ay manalo or matalo, dahil ang mga taong nagdurusa ay matatapos lamang kapag natapos na ang digmaan. Ngunit binanggit niya na mayroong isang simpleng solusyon na magtatapos sa digmaan sa isang iglap, at nagpasya siyang buksan ang mga pintuan ng lungsod. Sinisisi ni Bonnie ang kanyang sarili sa lahat at siya ay bumagsak, ngunit sinabi ni Sanford na pagod lang siya, at sinabi ni Kanggo kay Yuri na palayain siya para makalaban niya si Pendo, na iniisip na hindi sila matatalo kung hindi nakipagtulungan si Pendo kay Bonnie. Ngunit binanggit ni Pendo na babagsak ang mga gate ng lungsod kahit na hindi siya nakialam, sinabi niyang alam niyang tatapusin nila ang lahat para makaganti, kaya wala siyang pagpipilian kundi tapusin ang lungsod. Ngunit binanggit ni Kanggo na kung hindi dahil pinilit ng mga tao sa gitnang kapatagan ang kanilang sarili, hindi nila planong ibagsak ang lahat kasama nila. Nagsimula silang magtalo tungkol sa kung sino ang nagsimula ng digmaan, at sinabi ni Kanggo kay Pendo na hindi siya dapat kumilos na parang pinaslang niya sila para sa kapakanan ng kanyang bansa, na sinasabing ang isang outcast na tulad niya ay walang pagpipilian kundi ang manalo sa digmaan. Binanggit ni Pendo na hindi niya pinagsisisihan ang kanyang mga ginawa, ngunit bigla silang nakarinig ng boses na nagtatanong kay Pendo tungkol sa mga inosenteng manlalakbay na pinaslang niya. Isang buhawi ang biglang tumama sa hukay, at ang lahat ay umabot sa ibabaw kung saan nakita nila ang dalawang babaeng nakita nila sa disyerto, at isa sa kanila ay ang Windmaster. Sinabi niya kay Pendo na ang kanyang mga aksyon ay hindi maaaring palampasin, alam niyang isinakripisyo niya ang mga manlalakbay sa mga sundalo para mapawi niya ang kanilang galit. Nagtataka si Leang kung bakit hindi niya inalis ang espiritu mismo, kaya binanggit ni Sanford na nahuli na sana siya ng langit, kaya naman nagbalat kayo siya bilang Xiao. Nag-aalala si Leang na maaaring kunin nila si Bonnie, ngunit sinabi ng Windmaster na kahit na maging wrath level si Bonnie, hindi niya sinaktan ang sinuman, kaya't si Kanggo at Pendo lang ang kukunin nila. Bumabalik tayo sa kung kailan nag-aaway ang dalawang kaharian, at tinanong ni Pendo ang kanyang commander kung bakit siya lang ang walang post. Kaya binanggit ng commander na siya ay anak ng isang exile kaya kailangan niyang magsumikap ng higit pa kaysa sa iba upang itaas ang kanyang katayuan. Patuloy na nanalo si Pendo sa hindi mabilang na laban, ngunit hindi pa rin siya na-promote, at isa pang lalaki ang ginawang tenyente dahil sa posisyon ng kanyang ama. Napagtanto ni Pendo na hindi siya makakarating sa mas mataas na posisyon kung hindi siya mananalo sa isang malaking laban, kaya patuloy siyang nanalo sa mga laban sa tulong ni Bonnie. Sinabi niya sa tinyente na malalampasan nila ang mga depensa ng Bano, ngunit sinabi ng tinyente na kung hindi siya manalo, sasabihin niya sa lahat na hindi siya binigyan ng pahintulot na umatake. Pagkatapos nito, nakipagsabwatan siya kay Bonnie upang makalusot sa kaharian, ngunit nabigla siya dahil napaslang din siya sa labanan. Sinabi ni Franco kay Leang na hindi na siya dapat makialam dahil ginalit na niya si General Mingo, ngunit wala siyang pakialam. Binanggit ni Franco na pinaplano ni Mingo na palitan si Pendo bilang Diyos ng Marshal ng Kanluran, ngunit kung isasaalang-alang ang sitwasyon, maaaring mapatalsik si Pendo na maglalagay kay Leang sa maraming problema. Gumagamit siya ng spell upang itago si Bonnie, at pagkatapos nito, bumalik sila sa mga mangangalakal at pinagaling si Leang gamit ang halaman. Binanggit ni Tanyo na alam niyang Diyos si Leang dahil nakita niyang gumamit siya ng mahika, ngunit nangako siyang hindi niya sasabihin kahit kanino, at sinabing magtatayo siya ng templo para sa kanya kapag siya ay lumaki. Pagkaalis ng mga mangangalakal, sa wakas ay napagtanto ni Leang na si Sanford ang aktwal na kalamidad na si Hanzo, ngunit sinabi niya na mas gusto niya si Leang na tawagin siyang Sanford sa halip.